Narito ang pagsasalin sa Filipino. Sa puso ng Misamis Occidental, kung saan hinahalikan ng mga bundok ang mga ulap at ang mga kwento ng nakaraan, ay bumubulong pa rin sa hangin, may isang yangaw na nagngangalang Tala. Hindi tulad ng kanyang mga kasama na nagagalak sa panandaliang ningning ng mga alitaptap at sa matamis na bango ng nektar, si Tala ay naaakit sa tahimik na kapayapaan ng gabi. Dala niya ang isang parol na hinabi mula sa liwanag ng buwan at mga panaginip. Ang kanyang banayad na liwanag ay nagbibigay liwanag sa mga nakatagong landas ng kagubatan. Malayo sa payapang tahanan ni Tala, sa isang lambak na nababalot ng ulap at hiwaga, naninirahan ang isang aswang na nagngangalang Damara. Kinatatakutan at kinamumuhian ng mga taga-baryo, si Damara ay isang nilalang ng mga anino. Ang kanyang puso ay tumigas dahil sa mga taon ng pag-iisa at pagkiling. Naninirahan siya sa isang sira-sirang bahay ng mga ninuno. Ang kanyang dating maringal na mga bulwagan ay natatakpan na ngayon ng mga matinik na baging at pinagmumultuhan ng mga bulong ng nakalimutang mga alaala. Isang gabing puno ng kapalaran habang si Tala ay naglalakbay sa kagubatan, ang ilaw ng kanyang parol ay umakay sa kanya sa isang nakatagong kakahuyan. Doon sa gitna ng mga baluktot na puno at masalimuot na mga halaman, natuklasan niya ang isang hardin na hindi niya pa nakikita. Ang mga kakaiba at kahangahangang halaman ay namumulaklak sa mga makukulay na kulay. Ang kanilang mga talulot ay kumikinang na may isang ethereal na glow. Ngunit habang siya ay pumapasok ng mas malalim sa hardin, nakaramdam siya ng isang presensya, isang kadiliman na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Mula sa mga anino ay lumitaw si Damara, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa hinala at puot. Sino ang nangahas na pumasok sa aking teritoryo? Siya ay sumisitsit, ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Si Tala, bagaman natatakot, ay nanindigan. Ako si Tala, isang yangaw ng kagubatan. Wala akong masamang intensyon. Nakit lamang ako sa ganda ng iyong hardin. Si Damara ay umismid. Ganda? Ito ay walang iba kundi isang refleksyon ng aking sariling baluktot na kaluluwa. Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang mga mata ni Damara, nakita niya hindi ang masama, kundi ang isang malalim na kalungkutan. Marahil, sabi niya ng mahina, ngunit kahit na sa pinakamadilim na puso, mayroon pa ring isang spark ng liwanag. Naintriga sa mga salita ni Tala, pinayagan siya ni Damara na manatili. Habang ang mga araw ay naging linggo, si Tala at Damara ay bumuo ng isang hindi inaasahang ugnayan. Si Tala sa kanyang banayad na kalikasan at walang humpay na pag-asa, ay ipinakita kay Damara ang kagandahang nananatili pa rin sa mundo.